Magandang araw po sa inyong lahat at muling nagbabalik. Ako po si Dr. Eduardo Reyes at ang aking espesyalisasyon ay ang pagtulong sa ating mga minamahal na senior citizen na tulad ninyo upang makamit ang isang buhay na pinakamalusog at pinakamasigla. Kung pinapahalagahan po ninyo ang inyong kalusugan at nais ninyong namnamin ang bawat sandali ng buhay ng lubos na sa tamang lugar po kayo. Ngayon po, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa lalo na para sa inyo na nasa edad 60, 70 o higit pa. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung ang ilang pang-araw-araw na gawi ay maaaring unti-unting nakasasama sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan? Baka po ikagulat ninyong malaman na ang maliliit na bagay na ating ginagawa bawat araw ay maaaring magpatong-patong sa paglipas ng panahon at magdulot ng mga problema sa ating enerhiya, pagkilos at pangkalahatang kapakanan. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 4 na mapaminsalang gawi na dapat ninyong itigil kaagad. Maging ito man ay ang paraan ng inyong pag-upo ng matagal, ang mga pagkaing inyong pinipili, o kahit ang inyong pananaw sa inyong araw, bawat gawi ay may tunay na epekto sa inyong kalusugan. Pangako ko pong ipapaliwanag ang bawat isa sa simpleng pananalita upang madali ninyong maunawaan at maisabuhay. At kung makita ninyong kapaki-pakinabang ang mga payong ito, pindutin po ninyo ang like button at mag-subscribe para sa iba pa naming mga madali at praktikal na payong pangkalusugan. Ang inyong suporta po ay napakalaking bagay at nakakatulong upang maibahagi pa namin ang mas maraming kaalaman sa inyo. Halina't umpisahan na natin at silipin ang mga gawi na ito. Magsisimula tayo sa ika-4 na gawi pababa. Sa pinakauna, ang pinakamahalagang gawi na dapat baguhin para sa isang mas maganda at malusog na buhay. Ika-4 na gawi, kakulangan sa araw-araw na pagkilos. Habang tayo po ay nagkakaedad, nagiging lalong mahalaga kung paano natin tinatrato ang ating katawan sa araw-araw. Isa sa mga pinakamasamang gawi na kinasasadlakan ng maraming taong may edad na 60, 70 o 80 ay ang kakulangan sa sapat na pagkilos. Maging ito man ay ang paggugol ng mahabang oras sa panonood ng TV, pagbabasa o simpleng pamamahinga sa paboritong upuan, ang matagal na pag-upo o paghiga ay may malubhang epekto sa inyong mga kalamnan, kasukasuan at enerhiya. Ang maaaring mukhang hindi nakapipinsalang pagre-relax ay maaaring dahan-dahang magpahina sa katawan, magbawas sa kakayahang gumalaw at magpataas ng panganib sa mga isyu sa balanse at pagkahulog. Kapag naging bihira ang pagkilos, kahit ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagtayo mula sa upuan o paglakad papuntang banyo ay maaaring maging mas mahirap at mas nakakapagod. Ang katawan ng tao ay idinisenyo para sa pagkilos at kung wala ito, ang ating mga sistema ay nagsisimulang humina. Ang mga kalamnan ay lumiliit, ang mga kasukasuan ay naninigas at bumabagal ang sirkulasyon. Hindi lamang po ito tungkol sa fitness. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kalayaan sa pagkilos, pag-iwas sa pinsala at pangangalaga sa inyong kakayahang mamuhay ayon sa inyong sariling kagustuhan. Ang magandang balita po
Hindi ninyo kailangang mag-gym o gumawa ng matitinding ehersisyo para makagawa ng pagbabago. Ang maliliit at simpleng pagkilos na ginagawa ng tuloy-tuloy sa buong araw ay maaaring magdulot ng malalaking resulta sa paglipas ng panahon. Ang simpleng pagtayo lang kada oras, paglakad-lakad sa silid, paggawa ng magaang stretching o maikling paglalakad sa labas ay makakatulong na pasiglahin ang daloy ng dugo, bigyang langis ang inyong mga kasukasuan at buhayin ang inyong mga kalamnan. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit ang panandaliang magaang aktibidad ay maaaring lubos na mapabuti ang kalooban, antas ng enerhiya at linaw ng isip. Kapag kayo po ay gumagalaw, naglalabas ang inyong katawan ng endorphins, mga kemikal na natural na nagpapaganda ng inyong pakiramdam at nagbabawas ng stress. Nangangahulugan ito na ang pagkilos ay hindi lamang mabuti para sa inyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa inyong emosyonal na kapakanan. At kapag mas maganda ang inyong pakiramdam sa emosyonal na aspeto, mas malamang na manatili kayong aktibo sa buhay, makipag-ugnayan sa iba at masiyahan sa inyong pang-araw-araw na gawain. Mahalaga rin pong maunawaan na bawat kaunting pagsisikap ay mahalaga. Kung kayo po ay nahihirapan o napapagod sa paglalakad, maaari kayong magsimula sa simpleng pagtayo at pag-upo ng ilang beses na magkakasunod para palakasin ang inyong mga binti. Maaari rin ninyong subukang humawak sa isang countertop habang dahan-dahang inaangat ang tuhod o iniuunat ang mga braso pataas habang nakaupo. Ang layunin po ay hindi perpeksyon, kundi ang pagiging tuloy-tuloy. Ang paggawa ng kahit ano ay palaging mas mabuti kaysa sa walang ginagawa, at sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pagkilos na iyon ay nagiging mas madali na humahantong sa mas mahusay na lakas, mas magandang balanse, at mas malaking kumpiyansa sa sarili. Kapag ang pagkilos ay naging natural na bahagi ng inyong pang-araw-araw na ritmo, magsisimula kayong makapansin ng mga positibong pagbabago. Mas mahimbing ang inyong tulog, mas madali ang inyong panunaw, mas nararamdaman ninyong kontrolado ninyo ang inyong katawan, at marahil ang pinakamahalaga, manunumbalik ang inyong sigla at layunin sa buhay. Hindi po ito tungkol sa pagpuwersa sa inyong katawan hanggang sa limitasyon nito. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa inyong katawan sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng kailangan nito, pagkilos, atensyon, at pangangalaga. Kaya kung matagal na po kayong nakaupo lang, ituring ninyo itong paanyaya na gawin ang unang hakbang sa literal na kahulugan. Tumayo, umunat, maglakad, at gumalaw dahil nakasalalay dito ang inyong kalusugan ng higit pa sa inyong inaakala. At ngayon silipin naman natin ang isa pang tusong gawi na maaaring unti-unting umuubos ng inyong enerhiya at nagpapabagal sa inyo araw-araw. Ikatatlong gawi, pagpapalipas ng masusustansyang pagkain. Isa sa mga hindi gaanong napapansing gawi na tahimik na sumisira sa kalusugan ng mga nakatatanda ay ang pagpapalipas ng pagkain, lalo na ng almusal. Bagamat maaaring mukhang hindi naman masama ang desisyong ipagpaliban o iwasan ang pagkain kapag hindi kayo gutom o abala, ang ganitong nakasanayan ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang
epekto na unti-unting uubos ng inyong enerhiya, magpapabagal ng inyong metabolismo at magpapahina sa kakayahan ng inyong katawan na gumana ng pinakamahusay. Ang almusal partikular ay may mahalagang papel sa pagtatakda ng takbo ng inyong buong araw. Nagbibigay ito ng paunang panggatong na kailangan ng inyong katawan at utak upang magising, manatiling alerto at maisagawa ang mga pang-araw-araw na aktibidad ng may kalinawan at layunin. Kapag nagpalipas kayo ng masustansyang pagkain, pinagkakaitan ninyo ang inyong katawan ng mahahalagang bitamina, mineral at kalorya na kailangan para mapanatiling maayos ang takbo ng inyong mga sistema. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa pagkapagod, pabago-bagong mood, mababang antas ng asukal sa dugo, at kapansin-pansing pagbaba ng motibasyon o lakas ng katawan. Ang mas masahol pa, kapag hindi nakakatanggap ng tuloy-tuloy na sustansya ang inyong katawan, sisimulan nitong sirain ang himaymay ng kalamnan, muscle tissue, para sa enerhiya na nag-aambag sa pagkawala ng kalamnan na kinakaharap na ng maraming senior. Ang pagpapalipas ng pagkain ay nakakaapekto rin sa kakayahan ng inyong katawan na i-regulate ang asukal sa dugo na maaaring magpataas ng inyong panganib na magkaroon o lumala ang diabetes, lalo na kung meron na kayong mga alalahanin sa blood sugar. Hindi po ito tungkol sa pagkain ng maraming pagkain. Ito ay tungkol sa pagkain ng regular at pagpili ng tamang uri ng pagkain. Ang isang balanseng pagkain ay dapat maglaman ng protina, malusog na taba at complex carbohydrates tulad ng gulay, whole grains o prutas. Kahit ang simpleng almusal tulad ng nilagang itlog na may isang hiwa ng whole grain na tinapay at ilang pirasong berry ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong pakiramdam sa buong umaga. Gayun din ang tanghalian na may kasamang isang bahagi ng walang taba na karne, mga madahong gulay, at kaunting langis ng oliba ay maaaring magpanatili ng inyong enerhiya sa hapon at makatulong sa inyong iwasan ang matamlay at pagod na pakiramdam. Ang pagpaplano ng pagkain ay hindi kailangang maging komplikado. Sa katunayan, maaari itong maging simple at kasiyasya pa nga. Maghanda ng ilang pagkain ng mas maaga para hindi kayo matuksong magpalipas kapag pagod o walang gana. Magkaroon ng madaling maabot na masusustansyang merienda tulad ng maliit na lalagyan ng mani yogurt na walang asukal o hiniwang gulay. Ang mga mabilisang opsyon na ito ay makakatulong na punan ang pagitan ng mga kainan at maiwasan ang biglaang gutom na humahantong sa sobrang pagkain mamaya. Ang pagiging tuloy-tuloy po ang susi. Ang inyong katawan ay umuunlad sa ritmo, paggising, pagkain, pagkilos, at pamamahinga sa mga regular na pagitan. Ang pagbibigay sa inyong katawan ng predictable na sustansya ay hindi lamang sumusuporta sa inyong pisikal na kalusugan, kundi nagpapatibay din ng pakiramdam ng rutina at katatagan ng isip. Kapag sinimulan ninyong bigyan ng sustansya ang inyong katawan ng regular, malamang na mapapansin ninyo ang pinabuting enerhiya, mas mahusay na focus, at maging ang mas magandang kalooban sa buong
araw. Ang pagpapalipas ng pagkain ay maaaring mukhang walang malaking epekto, ngunit sa paglipas ng panahon, tahimik nitong pinapahina ang inyong kapakanan. Karapat-dapat pong alagaan ang inyong katawan ng may parehong atensyon at pagiging tuloy-tuloy na ibinibigay ninyo sa anumang bagay na mahalaga sa inyong buhay. Kaya gawing mahalaga ang bawat pagkain at bigyan ang inyong sarili ng enerhiya at sigla na kailangan ninyo para lubos na masiyahan sa bawat araw. Susunod naman, pag-uusapan natin ang isang gawi na maaaring mukhang inosente ngunit mas mapanganib pa dahil sa kung gaano ito karaniwan. Ikadalawang gawi, hindi pag-inom ng sapat na tubig. Kabilang sa pinakasimple, ngunit pinakamadalas na nakakaligtaang mga gawi na maaaring lubos na makaapekto sa inyong kalusugan pagkatapos ng edad 60 ay ang hindi pag-inom ng sapat na tubig. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating pakiramdam ng uhaw ay natural na humihina na nangangahulugang maaaring hindi natin palaging nararamdaman kapag ang ating katawan ay nauuhaw o nagkukulang na sa tubig, dehydrated. Ang mga kahihinatnan nito gayunpaman ay maaaring maging malaki mula sa pagkapagod at pagkahilo hanggang sa pagkalito, sakit ng ulo, at maging sa mas mataas na panganib ng impeksyon sa daanan ng ihi, UTI o mga problema sa bato. Sa kabila ng kung gaano ito kababasic ang tamang hydration, ang pundasyon ng halos bawat tungkulin sa inyong katawan at ang pagpapabaya rito ay maaaring tahimik na magnakaw ng inyong enerhiya, focus at sigla. Ang tubig ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa inyong mga organ, kalamnan, kasukasuan at utak. Tumutulong ito na i-regulate ang temperatura ng katawan, bigyang langis ang inyong mga kasukasuan, maghatid ng sustansya sa inyong mga selula at magtanggal ng dumi at toxins. Kung walang sapat na tubig ang inyong dugo, ay lumalapot ang inyong puso, ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat at bumabagal ang inyong sirkulasyon na nagpaparamdam sa inyong matamlay at malabo ang isip. Kahit ang bahagyang dehydration ay maaaring makaapekto sa inyong kalooban, memorya at kakayahang mag-concentrate. Hindi lamang po ito tungkol sa pag-iwas sa uhaw. Ito ay tungkol sa pag-optimize kung paano kayo nakakaramdam, nag-iisip at gumagana araw-araw. Sa kasamaang palad, maraming nakatatanda ang hindi sinasadyang nahuhulog sa pattern ng dehydration dahil napagkakamalan nilang gutom ang uhaw o simpleng nakakalimutan uminom. Ang ilan ay umiiwas din sa tubig dahil sa mga alalahanin tungkol sa madalas na pag-ihi, ngunit ang paghihigpit sa likido ay madalas na humahantong sa mas malalaking problema. Ang pananatiling hydrated ay hindi nangangahulugan ng pag-inom ng napakaraming tubig ng sabay-sabay. Sa halip, ito ay tungkol sa paghigop ng maliit na halaga ng tuloy-tuloy sa buong araw. Magdala ng bote ng tubig at humigop ng ilang beses kada oras. Kung hindi kayo mahilig sa purong tubig, subukang lagyan ito ng hiwa ng lemon pipino o ilang pirasong berry para sa kaunting natural na lasa. Ang mga herbal na tsaa, sabaw at mga prutas na mayaman sa tubig tulad ng pakwan o dalandan ay maaari ring makatulong sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa likido.
Isa pang mahalagang punto na dapat isaalang-alang ay ang dehydration ay maaaring magpalala ng mga umiiral na problema sa kalusugan at gawing hindi gaanong epektibo ang mga gamot. Maraming karaniwang reseta na iniinom ng mga senior ang umaasa sa mahusay na hydration upang maiproseso ng maayos sa katawan. Kung walang sapat na tubig, maaaring mas maging malala ang mga side effect at maaaring makompromiso ang pangkalahatang resulta ng paggamot. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang gawing pang-araw-araw na gawi. Ang hydration hindi isang bagay na iniisip lamang kapag mainit o pagkatapos mag-ehersisyo. Ang paglikha ng isang rutina sa paligid ng hydration ay maaaring magbago ng buhay. Magtakda ng mga paalala sa inyong telepono o magsulat ng mga tala sa inyong kalendaryo. Ilagay ang tubig sa mga lugar na kitang-kita sa inyong tahanan upang palagi kayong mapaalalahanan na uminom. Simulan ang inyong umaga sa isang basong tubig bago magkape o mag-almusal at sikaping humigop ng ilang beses sa bawat pagkain at merienda. Sa paglipas ng panahon, pasasalamatan kayo ng inyong katawan sa pamamagitan ng mas malinaw na pag-iisip, mas matatag na enerhiya, mas mahusay na panunaw, at mas kaunting pananakit ng katawan. Ang hydration ay isa sa pinakamadali at pinakamatipid na paraan upang suportahan ang inyong kalusugan, ngunit madalas itong hindi pinapansin. Kaya sa susunod na medyo kakaiba ang inyong pakiramdam, tanungin ang inyong sarili. Nakainom na ba ako ng sapat na tubig ngayong araw? Ngayon, ituon naman natin ang ating pansin sa isang gawi na kinahuhumalingan ng maraming tao para sa ginhawa, ngunit tahimik na sumisira sa puso, baywang at maging sa utak. Unang gawi, labis na pagkain ng hindi masusustansyang pagkain. Isa sa pinakalaganap at mapaminsalang gawi na nakakaapekto sa mga nakatatanda ay ang tendensya na labis na kumain ng mga hindi masusustansyang pagkain. Madalas itong nagsisimula ng walang malisya, isang maliit na treat dito, isang maalat na merienda doon, isang matamis para pasayahin ang hapon. Ang mga pagkaing ito, mataas sa asukal-asin at hindi malusog na taba, ay nag-aalok ng mabilis na ginhawa at kasiyahan, lalo na sa mga sandali ng pagkabagot, stress o kahinaan ng emosyon. Gayunpaman, kapag regular na kinokonsumo, maaari nilang tahimik na sirain ang inyong kalusugan sa malalim na paraan. Sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang, magpataas ng presyon ng dugo, magpataas ng kolesterol, at magpahirap sa inyong puso at tay at sistema ng panunaw na lahat ay mas vulnerable habang tayo ay nagkakaedad. Ang mga hindi masusustansyang pagkain ay karaniwang mababa sa mahahalagang nutrisyon, ibig sabihin pinupuno nila ang inyong tiyan ng hindi tunay na nagbibigay ng sustansya sa inyong katawan. Madalas silang nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo na nag-iiwan sa inyong pakiramdam na pagod, iritable, at mas malamang na kumain muli ng labis mamaya. Ang mga processed na merienda, matatamis na inumin, fast food, at mga nakapaketeng matamis ay maaaring makasapat sa cravings sa sandaling iyon, ngunit pinagkakaitan nila ang inyong katawan
ng mga bitamina, mineral at fiber na kailangan upang mapanatili ang enerhiya mas ng kalamnan, linaw ng isip at lakas ng immune system. Sa katunayan, ang palagiang pagkain ng mga pagkaing ito ay maaaring magpataas ng inyong panganib sa diabetes, sakit sa puso, at maging sa paghina ng pag-iisip, cognitive decline. Ang susi sa pagputol sa siklong ito ay hindi ang pagsuko sa bawat luho, kundi ang paggawa ng maliliit at pangmatagalang pagbabago na nagbibigay halaga sa buo at natural na mga pagkain. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga processed na merienda ng mas malusog na alternatibo tulad ng pagpapalit ng chichirya sa air-popped na popcorn cookies, sa isang dakok na mani o candy sa isang piraso ng sariwang prutas. Magdagdag ng mas maraming gulay sa inyong mga pagkain, pumili ng whole grains kaysa sa mga refined at subukang magluto sa bahay hangga't maaari upang makontrol ninyo ang mga sangkap at laki ng porsyon. Ang pagpaplano ng pagkain ay isang mabisang kasangkapan dito. Kapag alam ninyo kung ano ang inyong kakainin, mas maliit ang posibilidad na kumuha kayo ng hindi masustansya dahil sa kaginhawahan o nakasanayan. Isa pang nakatutulong na diskarte ay ang mindful eating o may kamalayang pagkain. Dahan-dahan bigyang pansin ang inyong pagkain at pakinggan ang mga senyales ng inyong katawan. Kumakain ba kayo dahil sa gutom o dahil sa emosyon? Busog na ba kayo o kumakain lang dahil nariyan ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng higit na kamalayan sa inyong mga pattern ng pagkain? Makokontrol ninyo ang mga ito sa halip na hayaan silang kontrolin kayo. Gayun din ang pananatiling hydrated ay natural na makakabawas sa cravings. Maraming tao ang napagkakamalang gutom ang uhaw at kumukuha ng merienda, gayong tubig pala ang kailangan ng kanilang katawan. Sa paglipas ng panahon, ang paggawa ng mga pagbabagong ito ay maaaring humantong sa tunay na pagbuti sa inyong pakiramdam. Magkakaroon kayo ng mas maraming enerhiya, mas mahusay na panunaw, mas malinaw na pag-iisip, at maging mas mahimbing na tulog. Ang inyong katawan ay magsisimulang gumana ng mas mahusay at maaaring matuklasan ninyo na hindi na kayo umaasa sa pagkain para sa ginhawa sa parehong paraan. Magkakaroon kayo ng mas malusog na relasyon sa kung ano ang nasa inyong plato at mararamdaman ninyong mas may kapangyarihan kayo sa inyong pang-araw-araw na mga pagpili. Ang pagbabago ng inyong mga gawi sa pagkain ay maaaring mukhang napakahirap sa simula, ngunit tandaan po, hindi ito tungkol sa perfection. Ito ay tungkol sa progreso. Bawat malusog na pagpili na inyong ginagawa ay isang pamumuhunan sa inyong kinabukasan, isang kagat sa bawat pagkakataon. At ngayong nasuri na natin ang mga gawin na ito na may malalim na epekto, oras na para pagsama-samahin ang lahat. Konklusyon, maliliit na gawi, panghabambuhay na epekto. Sa pagbabalik-tanaw sa apat na makapangyarihang gawin na ito, malinaw kung gaano kalaki ang impluwensya ng ating pang-araw-araw na mga pagpili sa kalidad ng buhay na ating nararanasan pagkatapos ng edad 60. Ang mga ito ay hindi lamang mga payong pangkalusugan. Ang mga ito ay magiliw na paalala na ang ating katawan ay tumutugon pa rin
sa pangangalaga, atensyon at intensyon, anuman ang ating edad. Para sa akin bilang isang doktor na nag-oobserba sa hindi mabilang na mga pasyente, nagiging malinaw ang mga pattern. Nakakita ako ng mga individual na naramdaman na unti-unting nawawala ang kanilang sigla, sinasabi sa kanilang sarili na ang pagbagal ay natural na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit pagkatapos ay nagsimula silang isama ang maliliit na pagbabago. Nagsimula silang tumayo ng mas madalas, maglakad ng maikli at gumawa ng mga simpleng ehersisyo, at may nagbago. Bumalik ang kanilang enerhiya, bumuti ang kanilang balanse, at naramdaman nilang mas buhay sila, hindi naman mas bata sa edad, ngunit tiyak na mas magaan ang espiritu at mas may kakayahan. Pagkatapos, nariyan ang usapin ng pagkain. Marami akong nakausap na nagpapalipas ng almusal, naniniwalang hindi nila ito kailangan para lamang matuklasan na sila'y ubos na ang lakas pagsapit ng kalagitnaan ng umaga. Nang simulan nilang maghanda ng maliliit at masusustansyang almusal, marahil ilang oatmeal na may mga berry o sinangag na itlog na may whole wheat na tinapay, napansin nilang mas nakakapag-focus sila, mas matagal na nananatiling aktibo, at hinaharap pa nga ang bawat araw ng may mas positibong pananaw. Hindi lamang ito panggatong para sa katawan. Ito ay sustansya para sa isip at kaluluwa. Ang tubig o ang kakulangan nito ay isa pang tahimik na tagapagpabago na nakita ko sa aking pagsasanay. Maraming pasyente ang hindi namamalayan kung gaano sila katagal ng kulang sa tubig hanggang sa sinadya nilang uminom ng mas marami. Nagrereklamo sila ng sakit ng ulo at patuloy na pagkapagod. Sa simpleng pagpapanatili ng bote ng tubig sa malapit at paggawa nitong gawi na humigop sa buong araw, ang pagbabago ay madalas na hindi kapani-paniwala. Mas malusog ang kanilang balat, mas malinaw ang kanilang mga iniisip, at tila mas maayos na gumagana ang kanilang katawan. Kamangha-mangha kung paanong ang isang bagay na napakasimple ay maaaring magdulot ng napakalaking pagkakaiba. At panghuli, marami na akong naging pag-uusap tungkol sa mga gawi sa pagkain. Ang mga comfort food ay naiintindihang nakakaakit, lalo na sa mga sandali ng pagkabagot o kalungkutan. Ngunit ang pag-asa sa mga ito ay madalas na nagiiwan sa mga tao na mas mabigat ang pakiramdam kapwa pisikal at emosyonal. Nang simulan nilang palitan ang mga processed na merienda at matatamis na pagkain ng mas maraming prutas, gulay at lutong bahay na pagkain, iniulat nilang mas nararamdaman nilang kontrolado nila ang kanilang katawan, ang kanilang cravings at ang kanilang buhay. Hindi nila naramdamang pinagkaitan sila. Naramdaman nilang sila'y may kapangyarihan. Ang apat na pagbabagong ito ay hindi nangangailangan ng napakalaking pagsisikap, kundi maliliit at tuloy-tuloy na hakbang lamang. At ang kapalit na mga benepisyo ay hindi masukat. Kung kayo po ay nakakaramdam na tila hindi umuusad pagod o hindi sigurado kung saan magsisimula, hayaan ninyong ito ang maging hudyat ninyo. Hindi pa po kayo masyadong matanda at hindi pa huli ang lahat. Kahit ang pinakamaliit na positibong gawi ay maaaring magdulot ng pambihirang resulta na hahantong sa isang mas masigla at makabuluhang buhay.
Magpatuloy lang po. Ang inyong pinakamagagandang taon ay maaaring nasa unahan pa. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Ang aking mahalagang aral sa buhay para sa inyo ngayon ay ito. Ang inyong kalusugan sa inyong pagtanda ay malaking refleksyon ng maliliit at tuloy-tuloy na mga desisyon na inyong ginagawa bawat araw. Hindi ito tungkol sa malalaki at biglaang pagbabago, kundi sa tahimik na dedikasyon sa pag-aalaga ng inyong katawan at isip. Ngayon, nais ko pong marinig ang mula sa inyo. Maglaan po ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan mula sa ating talakayan ngayon na plano ninyong isabuhay. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nakita ninyong nakatulong ang video na ito at nakaramdam kayo ng inspirasyon na gumawa ng positibong pagbabago, mangyaring mag-iwan ng komento ng numerong 1 o 1. Kung hindi naman po, huwag mag-atubiling magkomento ng 0 o wala. Napakahalaga po sa amin ng inyong puna. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na tulad nito na nakatuon sa pagtulong sa inyong mamuhay ng pinakamahusay. Maraming salamat po sa panonood at hangad ko ang inyong pamumuhay na ayon sa inyong nais puno ng kalusugan at kaligayahan.